Hello! Isang mapagpalang araw po ng August 11, 2021. Ipagpatuloy po natin ang ating tinatalakay about the Sermon on the Mountainside by Jesus o ang tinatawag po na Beatitudes. At ipagpatuloy po natin ang chapter 6 ng Matthew, 6 verses 1 to 15. Pero babasahin ko lang po sa araw na ito yung verses 5 to 8. Ang sabi po ng Biblia, "And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him." The Word of God. Shout out po sa lahat ng mga spiritual viewers at tayo po ay mag-send ng ating mga condolences, especially po sa Ramos family. Si Tatay Punyong Ramos po, ang isa sa mga matatanda na member ng church dito sa City Church of Christ Talisay, ay siya po ay sumakabilang buhay ng maayos po ang kanyang pagpanaw dahil siya po ay parang natulog lang, biglang pahinga at gano'n na kinuhaan na ni Lord. Magpasalamat po tayo sa kanyang buhay at sa kanyang memories para po sa Ramos family, sa kanyang pamilya at mga naiwang mga mahal sa buhay. Mga kapatid, in Matthew chapter 6 verses 5 to 15, dito po ay ipinresenta. Jesus presents as one who teaches His followers kung paano po makipag-relate sa Diyos sa pamamagitan po ng prayer o panalangin. So, ang desire ng Diyos, mga kapatid, is a relationship na that is so intimate na tayo po ay maghahanga din ng mga bagay that God desires. So, ang relationship po na ito is to be characterized by a total dependence on God, both physically and spiritually. So, ang prayer is, alam na natin, no? Prayer is a very simple in essence. Ang simpleng kahulugan nito ng prayer is talking to God. Dahil ba nga, sabi nila na prayer is the conversation between two people who love each other. Ngunit ang prayer, mga kapatid, is one of the most complex subjects na maaring pag-uusapan. So, paano ba ang isang tao maaring makipag-usap sa Creator of the universe? How does an insignificant human being address the Creator of the universe? Yan po ang tanong, di ba? Paano maaring maririnig ng Diyos all those prayers at once? How does prayer work? Ito po ay nasasagot na kahit kunti lang ng ating pag-aaral because ang Diyos po ay sovereign, meaning He is always in control and does not change. Ngunit ang prayer, tingnan natin tandaan natin, ngunit ang prayer somehow moves Him to do things differently. Kaya nga sabi nila, prayer moves the hands of God, di ba? So how does God know what to do? May isang farmer, mga kapatid, na nanalangin siya na umulan dahil ang kanyang palayan, ang kanyang farm ay tuyong-tuyo na at may isa rin farmer na nagpray na para uminit ang panahon, umaraw dahil ang kanyang harvest, malapit na ma-harvest ang kanyang palayan at ayaw niyang masira ng ulan ang kanyang ani. So bakit may mga prayers na ang bilis-bilis ng sagot at ang ibang prayers naman na delay at ang ibang prayers naman no kaagad ang sagot ng Diyos? Why are some so good at praying at mayroon ding iba na parang hindi effective na mag-pray? What is a good prayer and what should we pray for? Dito po sa Matthew 6, tinuturo po ni Jesus yung mga tinatawag na kailangan mong magpakatotoo. So, ang advice po ni Jesus dito sa kanyang Sermon on the Mount is don't be a
faker, huwag kang maging fake news, huwag kang maging fake, magpakatotoo ka sa inyong panalangin, because the heart of prayer is the prayer in the heart. Dito sa Matthew 6 verses 5 to 15, Jesus gives us at least 4 examples of hypocritical, itong pagbabalat kayo, pagka-pretender na pagpanalangin or hindi sincere na mga worshipers. Una, sinabi dito ni Jesus yung taong nananalangin upang mag-show off o pakitang gilas lang. Meron palang mga tao na nag-pray sila hindi para diretso sa Panginoon, kundi para sabihin na sila po ay religious. Pangalawa, the one who prays in a ritualistic, babbling manner, yung paulit-ulit at pahabaan ng mga prayers, ganun. Pangatlo, yung nanalangin na walang hindi marunong magpatawad. O yan. At pangapat, the one who fasts to get attention for themselves. Okay? Now, sa halip na maging faker tayo mga kapatid, kailangan nating maging isang follower. So dito nagbibigay si Jesus sa atin ng 4 example of genuine o totoong mga followers. Una, the one who prays, sabi ni Jesus, in secret for personal prayer. Yan po ang sinabi niya. Pangalawa, the one who speaks directly and openly to God the Father sa halip na maging isang ritualistic fashion na lang yung prayer. Pangatlo, ang isang nagpapatawad tulad ng natanggap niyang pagpapatawad ng Diyos sa Kanya. Yan po ang mga marks of a true followers of Jesus na hindi fake pagnalangin. At pangapat, yung isang nagpa-fasting in order to gain intimacy with God and not the approval of man. So sa araw na ito mga kapatid, pag-aralan natin ang prayer na binigay ni Jesus sa atin as a model for how we should pray. Dapat magpasalamat tayo na binigyan tayo ni Jesus ng model na prayer na ito. So ang model prayer ay well known as the Lord's Prayer. Kaya sa model prayer na ito ni Jesus mga kapatid, binigyan niya tayo ng mga essential ingredients for what is in a prayer. So ito po ang kanyang formula. Una, sabi po niya dito sa kanyang account sa Matthew chapter 6 ganito, pray for God's purposes. Pag ikaw po ay manalangin, pray for God's purposes. Sabi niya sa verses 9 and 10, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So pray for God's purposes. Ang verses 9 and 10 is about God doing what God is supposed to do. So the follower of God should take delight in God's purposes being done. So tandaan po natin, ang Diyos po ay mayroon po siyang wisdom, mayroon siyang power, mayroon siyang sovereignty na gawin ang lahat ng mga bagay. And He is the best to do it. Diba? Also, pag tayo po ay manalangin, we pray to our Father because He is not just our God. Siya din po ay ating Ama sa langit. So here is the idea. We want God's purposes to be worked out on the earth. So in the same manner, sa ganun ding paraan, tayo po ay nanalangin na ang kanyang will be done on earth. So ang mga hypocrite dito, alam natin na ang kanilang agenda, ang kanilang ipinapanalangin, ang kanilang purposes. Pero yung mga genuine followers of Jesus, is all about God's agenda and God's purpose ang ipinapanalangin. Now, pangalawa po dito, anong formula ni Jesus sa prayer? Ganito po, not only pray for God's purposes, but we must pray for God's provision. Kaya sabi dito sa verses 11 and 12, give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. So we see that we are dependent upon God. Kailangan natin siya, kailangan natin ang provision ng Diyos both for our physical and also spiritual needs. Kaya si Jesus po says na sinabi niya na we need to ask God for our daily bread. We need to refer to the amount of food and sustenance na kailangan natin for the day. So, kailangan natin ang Diyos to supply us with what we need. Kung kapag humingi tayo sa Diyos for provision, the model that Jesus gave us involve also asking God for what we need physically. Not only that, but we need also to ask God to provide us spiritual provision na tinatawag na forgiveness. So, kailangan natin siya to forgive us, di ba? And the last for this day, ang pattern po, ang modern Jesus, pray for God's provision, pray for God's purposes. Ito po ang pangatlo, pray for God's protection. Ito po ang sinabi dito sa Matthew 6 verse 13.
na ang sinabi po, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So, we need the Lord to protect us from the evil one and temptation. Ang Diyos po ay maaring tumulong sa atin to avoid temptation, so we can ask Him to do so, di ba? Kailangan natin ang Diyos because temptation is when we have an opportunity to sin and we must choose whether we will or will not sin. Temptation is not a sin. Ang kasalanan lang if you yield into temptation. So at times, ang Diyos sometimes may allow us to come into temptation. Therefore, we must ask Him to deliver us from the evil one. So remember, sa Sermon on the Mountainside, mga kapatid, Jesus is telling us how to truly live as a follower of God. So this is a formula that we need to be a true follower of Jesus and not a faker. So use Jesus model prayer as a formula for genuine prayer. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, thank you Lord for this day. Thank you for everything. Lord, help us to become prayerful. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pasensya na po, biglang nag-brown out.